2 Peter chapter 2 verses 1 to 11. King James tayo. So, continuation to nung chapter 1. Chapter 1 verse 19 to 21. Pinag-uusapan doon yung Basahin natin yung 19 to 21. Previews. While they promised them liberty, sorry. 19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Nakita mo yung sa chapter 2 verse 1. Contrast. Pinag-uusapan dito sa kabila, truth, Holy Spirit, light, na? Sabay verse 1, no? Ng chapter 2. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Nakita nyo dito na pag-uusapan natin dito yung false teachers, false prophets. Sinasabi dito, no? There shall be false teachers among you, who privily or secretly. Nakita mo, dun sa chapter 1 kanina, no private interpretation. Na? No private interpretation. Ito, nakita mo, privily. Private. Secretly. Marami kang, ewan ko kung nakakausap na kayo ng mga false, ng mga believer, professing believer na sinasabi nila, God speaks to me directly. The Holy Spirit talks to me directly. May mga ganong claim, no? Although sinabi nga yun dun sa pero may mga ganon na mga claim ng false teachers. Tinuturuan daw. Natatandaan niyo yung study natin dati, no? Yung tungkol sa wala nang ibig ko sabihin, wala nang dinadagdag yung Holy Spirit kapag may sasabihin siya sa iyo. Lahat kasi ng sinabi niya nasa Bible na eh. Ha? Parang ano yung ginamit nating word doon dati? Parang inuulit lang sa'yo. Hindi, wala nang nagdadagdag. May mga false teachers ngayon sinabi sa akin, ganito daw. O in a way, parang ganun. Pero may yung mga false teachers, ganun, nagdadagdag sila. Privily. Paraisago. Paraisago, yun yung Greek word. Ibig sabihin, to introduce or bring in secretly or craftily. Shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. So, ang tanong dito, ha? The Lord that bought them? Save sila. So, save sila? Ganun ba? Bakit, ito, and bring upon themselves swift destruction.
Ano to eh, mga kalaban to. Parang yung sa Matthew 13:25 na naman, yung ano, tares among the wheat, tanda mo. May nagtanim, no? Habang natutulog sila ng gabi. Tapos sinabi doon, no? An enemy has done this. Sabi sa verse 28. Matthew 13:28. An enemy has done this. So yung mga believers ngayon, magkakamukha yan. At kasama yung mga fake na believers. Magkakasama sila. Kunyari, mayroong church, no? Hindi mo masasabi doon na lahat yon ano, no? Hindi mo masasabi lahat yon saved o legit. Meron doon, sinasabi na, yun nga, there shall be false teachers among you. Parang ano, di ba? Tandaan niyo yung 1 John chapter 4 verse 3. Hindi. Ano nga to? 1 John 2:19 pala. 1 John 2:19, tandaan nyo. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Lalabas din sila sooner or later. May makaka-discover din sa kanila. Maaamoy sila. Naintindihan nyo? Pero, alam mo yun, hindi dapat tayo, kunyari, makakita tayo ng new believer, hindi dapat tayo nag-hunting para i-expose yung mga fake, no? Lalabas yun. Malalaman mo yung ano nila, yung belief nila, no? Kunyari, nagtatanungan kayo. Sooner or later, may ma-expose. Ay, hindi ka pala naniniwala dito. Oh, hindi. Magkaiba pala kayo. No? Kunyari, sasabihin na, naniniwala ako kay Lord din, pareho tayo. No? Hindi pala naniniwala na Diyos si Lord Jesus. Tao lang pala yun ang paniwala niya. Hindi kayo pareho. May mga ganun. Alam mo yung Trinity, di ba? May magsasabi sa'yo na naniniwala din kami kay God. Tapos tatanungin mo, what do you think of yung Trinity? Hindi ako naniniwala. Na? Para mo na rin sinabing hindi God si Lord Jesus, no? Dininay mo na, no? Kaya may sinasabi dito, no? Even denying the Lord that bought them. Even denying the Lord that bought them. Reject, yung Greek word nun. Arneomai, reject, refuse. Hindi sila believers. Kaya bakit bought? No? Kasi kita mo naman sa John 3:16 for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? Ano yung parang sinasabi na save yung world, no? Hindi yun ang ibig sabihin, no? Kunyari, John 1:11, He came into His own, but His own did not receive Him. Hindi ibig sabihin, kasi kung believer ka, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit, you think the Holy Spirit would deny the Lord? Parang sa 1 John 4:3 nga, and every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist. So, hindi yan mga believers. Diba? Meron akong nilagay dito, 2 Thessalonians chapter 2, verses 10 to 12. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish,
because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Itong mga false teachers, false preachers, false brethren na yan, ano yan? Deceived. Sabi dito, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Ano to? Si God ba may kagagawan kung bakit ganun sila? Hindi. Tandaan nyo, pinag-aralan natin last time na si God yung klase na kung ano yung gusto nyo. Kung ano yung gusto mo, Bigay niya. mahahangad yun. Bibigay niya sa'yo. Ito mga tao na to, di ba? They don't want the truth. They don't want the truth from God. The truth of God. Ibibigay ni God yung healing niya. Bibigyan niya kayo ng lies. Ayan, ito yun. God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Grabe. Isa sa nakakatakot na judgment yun. Pinaglalaban pa nila yun. Alam mo yun? Verse 2. And many shall follow their pernicious or destructive ways. Kita nyo? Many shall follow their destructive ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of or blasphemed. Yung lifestyle nila, yung mga pinipreach nila, yun na nabababoy yung pangalan ng nyari. Kasi ganun yun pag Christian ka, no? Pag Christian ka, dala mo yung pangalan ni Lord. Naintindihan nyo? Dala mo yung pangalan ni Lord. Kunyari sa Exodus 20 verse 7, yun yung third commandment You shall not take the name of the Lord your God in vain. Familiar yan, di ba? Third commandment yun. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ang common na interpretation nito yung kunyari yung mga nag-OMG, no? Huwag kayong, that's taking the name of the Lord your God in vain. Ginagamit yung pangalan ni Jesus, no? Yung mga dito sa Amerika, Jesus Christ. Yung mga tao, no? Jesus. Parang ginagawa nila, parang mura na lang, no? Sa Philippines naman, Jesus. Jesus. Sinama pa si Mary tsaka si Joseph, no? Jesus Mariosep. No? Diyos ko. Philippines. Yun ang common na, Pero, pag tinignan mo yung Greek word ng take, yung Hebrew, nasa. Yun yung Greek word, nasa. Ibig sabihin nun, to lift. To carry. To bear. Kunyari, to bear somebody's burden. Ano ibig sabihin nun? Buhat. Di ba? So, yun ang ibig sabihin. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ang ibig sabihin nun, yung take, to carry, yun yung tinutukoy dito sa 2 Peter chapter 2 verse 2. By reason of whom the way of truth shall be blasphemed or evil spoken of. Nabababoy. Kasi dala nila yung tinatawag nila yung sarili nilang Christian, no? Tapos yung mga doctrine nila o teaching nila, tapos yung way of life nila, hindi ka match.
Hindi ka match nung profession nila. Ang profession nila, oh yeah, Christian kami. No? Pero grabe yung ano, no? Gusto nila patayin yung mga kaaway nila. No? Pinagdadasal nila, sana mamatay na to. Sana mapunta sila lahat sa impyerno. No? Tapos, puro kababuyan sa buhay, no? Tapos, tatawagin nyo yung sarili nyo, mga Christian kayo. No? That's how the way of the truth gets blasphemed or evil spoken of. Sa mata ngayon ng mga tao, what a joke. Huh? What a joke. Christianity is a joke. Huh? Kaya tayong mga professing Christian, tinatawag natin sarili nating believers, Christian. Kailangan mag-ingat tayo na people don't speak evil of what we claim to be. Naintindihan nyo? Nabablaspheme. Sa, kunyari, ito sa Titus 1:16. Sabi dito, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Parang yung one of the gospel. These people draw near to me with their lips or mouth, no? But their heart is far from me. Parang ganun eh, di ba? The way of truth shall be evil spoken of. Kasi itong mga false preachers, sobrang ano na sila, no? Self-deceived. Kala nila, ayun, mostly know-it-all na yun eh. They believe they know the way. Na? Pero it's the opposite. Verse 3, and through covetousness shall they with deceptive or feigned words make merchandise of you. Yun muna. No? First half. Through covetousness shall they with feigned or deceptive words make merchandise of you. Make merchandise. Emporu omai. Exploit. To take advantage of for personal gain. Often through deceptive gains. Familiar ano eh, no? Prosperity. Ang papasok sa isip mo dito, prosperity preachers eh, no? Yung mga church na, yung mga leaders na nanghihingi ng pera. Na? Pinaka-common, dalawa pinaka-common na klase ng false preachers. Yung prosperity preacher. Sila yung mga, alam mo yun, may mga teaching sila, tapos ilalagay nila sa libro, no? Tapos ibebenta nila yung libro nila sa'yo. Sabihin, pag pinigyan nyo kami, nag-donate kayo kahit pagkano. O yung iba pa nga, hindi na nahihiya, specific na eh. For $500, you will receive the collection. The collection of books. You will learn everything you will learn from the Bible. Pero may mga tao gumagana ng libro. Paano gumanda yung buhay nyo? Na? Paano kayo ma-bless? Ano dapat nyong gawin para ma-bless kayo ni God? Ayun. Bayad kayo ng $100, mapapasay nyo na to. No? But wait, no? Pag tumawag ka kagad within 10 seconds, ang bilis mo. Bibigyan pa namin kayo na isang libro pa. No? May mga ganon.
They would make merchandise of you. They take advantage of you. Yun yung isang klase ng false teachers. Yung isa naman, yung salvation by works preachers. So, works preachers. Yun yung mga sumisira ng the way of truth. No? Sinisira nila yun. Parang ano to eh. Tandaan nyo yung ano. Sa Matthew 23. Matthew 23:13-15. Babasahin ko. What sorrow awaits you, teachers of religious law? Oh, woe. Woe unto you, teachers of religious law. NLT to, NLT. And you Pharisees, hypocrites, for you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You won't go in yourselves. And you don't let others enter either. Yung verse 15 na to. Woe unto you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites. Yeah. For you cross land and sea to make one convert. And then, you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Ito yung mga false, yung mga Pharisee, ginagawa nila to nun eh. They would cross land and sea. Talagang magta-travel sila, maghahanap ng ano, i-share nila yung teaching nila para ma-convert. Sasabi ni Lord dito. Pag na-convert na sila, yan, you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Sa King James yata, no? Twofold sons of hell. Twofold sons of hell. Bakit? Ano ba sinishare ng Pharisee? Tsaka nitong mga religious, teachers of religious law o ano. E di, self-righteousness. Tatandaan nyo? Sa Luke chapter, ano ba? 18 ba yun? Basahin mo nga yun. He said this parable to those who, ano yun? Basahin mo, Jay. Luke 18, ano? Anong verse? 7 ba? O 9? Ano, 9? 10. 10? Basahin mo. Yung first part lang na yun. Ano? Yung two men. Sige. Hindi. Before that. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Yung parable na shinare ni Lord para dito sa mga Pharisee yun eh. Na ano? They think they are righteous. Tapos, and they despise others. Gina-judge nila kasi self-righteous sila eh. Can you imagine that they travel across sea and land? Tapos ituturo nila kung ano sila. Self-righteous. Tapos pag naging self-righteous ka na, feeling mo na, you end up despising others, judging others. Kasi hindi sila kagaya mo na righteous. Pero yun ang issue eh. Self-righteous. Yun ang mga kalaban ni Lord, especially nung dumating siya, yung mga tao, yung mga Pharisee especially, yung mga religious leaders. Sa panahon natin ngayon, yung mga religion na ganyan, they think, ang ganda, no? They think they are righteous. Na? Yun yung isang klase ng false teachers. Yung mga works-based preachers whose judgment, ano sabi dito? Balik tayo to verse 3. Whose judgment now of long time lingereth not, has not been idle. Whose? It's talking about a specific group, no? For reference. Sino yun, no?
Is this talking about the false preachers? O may tinutukoy si Peter dito? Whose judgment now of long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Connected dyan sa verse 4. Verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Itong 4, 5, 6, 7, magkakasama to. Kung ano to, balik sa Genesis to. Nakita mo dito, oh. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Mas maganda yung NLT. Basahin mo yung NLT, Jay. For God did not spare even the angels who sinned. He threw them into hell, in gloomy pits of darkness, where they are being held until the day of judgment. Pati angel, hindi niya inano. Yung sinasabi dito. Hindi nakalusot pati angel. Yung mga angel kasi nag-sin eh. Ano sin nung mga angel? Malalaman mo yan pag pumunta ka sa Genesis chapter 6. Sa Genesis chapter 6, no? Yung mga angel, nakita nila yung human, mga tao, mga babae. Inasawan ng mga angel yung tao. Doon ngayon nangyari yung inanakan nila yung mga tao. Tapos ang anak, mga giants. Pero etong verse 4, merong book na tinatawag Book of Enoch. Wala sa Bible yun. Diba? Peter quoted, etong verse 4 is quoted from the Book of Enoch. Ang gara, no? Kasi 'di ba yung Bible, the books in the Bible canonized. Nag-meeting yung mga tapos pinili nila kung ano lang yung kasama sa Bible, no? Pero guess what? Bago pa gawin 'yon, traditionally yung mga early believers, tinatanggap nila yung Book of Enoch. Controversial kasi yung Book of Enoch. Sa Book of Enoch, kunyari sa Genesis 6, konti lang yung accounts ng kung ano yung ginawa ng mga demonyo sa tao, di ba? Konti lang. Pero pag binasa mo yung Book of Enoch, makikita mo doon kung ano talaga yung nangyari. Parang in magnifying glass. Book of Enoch. Si Peter, palagi siyang nagko-quote sa Book of Enoch. Kunyari, 1 Peter 3:19 from Book of Enoch. 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12 from Book of Enoch. 1 Peter 1, verse 20 from Book of Enoch. Si Lord Jesus Christ, Matthew chapter 22, verse 29 to 30, nag-quote from Book of Enoch. So, pero nire-reject ngayong time natin ngayon, no? Nire-reject yung Book of Enoch. Parang ano yung word nila doon? They discriminate the Book of Enoch. Alam mo na, ewan ko kung napanood nyo yung Dead Sea Scroll, narinig nyo na yun, di ba? Yung Dead Sea Scroll, nakalimutan ko na 1940s or whatever. Recently lang, not so long ago. Not even 100 years ago. May bata na nagpunta sa Dead Sea, sa Qumran Caves or whatever. Tong bata nakatagpo ng mga scrolls. Alam mo yung scrolls? Mga biblical writing, yung mga naka-rolyo. Tapos may tali dito. Parang diploma. Scrolls tawag. Ganun, yung Bible dati ng mga panahon, mga sacred writings is in scroll. Ngayon, itong bata,
nag-wander dun sa mga kuweba. Nakakita siya ng baol, ng mga banga na may mga Dead Sea, may mga scrolls. Doon nakita yung ano, kunyari yung New Testament, isang buo yun, nakita yung kompleto. Tapos yung Old Testament, kompleto din, pero yung iba punit-punit. Tapos, alam mo kung ano pa nakita nila? Book of Enoch kasama. So ngayon, ang controversial ngayon, bakit pag tinignan mo yung Bible mo, walang Book of Enoch? At yan, diba? Si Jude, isa lang yun eh. Nagko-quote siya sa Book of Enoch. That's crazy, diba? So, continue tayo. The angels that sinned. Punta natin yung book of, sa Genesis. Punta tayo sa Genesis 6. Ito yung ginawa ng mga angels. Kasi ang angel actually is sa totoo lang, it's a job. It's their occupation nga. Hindi yun kunyari may nagpakita sa'yo. Hindi natin sila pwede tawaging ito angel to. We have to make sure kung ano. Kasi ang angel, angelos, ibig sabihin nun, messenger. They're sent by God to send message. Kaso, merong mga angels na hindi nila ginampanan yung nila, trabaho. Siguro na bored sila. So, ito yung nangyari sa Genesis 6. 1 and 2 lang. Grabe. Ang liit lang ng na-record dito sa Genesis 6. Pero pag binasa mo yung Enoch, katakot-takot. Genesis 6 verse 1. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Ito na. That the sons of God saw the daughters of men. Itong sons of God, mga angels to. The sons of God saw the daughters of men that they were fair or beautiful. And they took them wives of all which they chose. And the Lord said, my spirit shall not always strive or abide with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Verse 4, there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters. Itong sons of God, yung mga angels. They came in. Nakipag-sex sila. They came in unto the daughters of men, and they bare children. To them the same became mighty men, which were of old, men of renown. Ito yung mga giants. So, nag-produce ng mga hybrid. Kaya, familiar ka sa story yung Noah's Ark, no? Yung nabubaha buong mundo. Yun yung reason kung bakit pinabaha ni Lord. Para mamatay na yung mga... Kasi nag-hybrid na yung mga tao. Hindi yun yung design ni God eh. Ang design ni God, tao lang, tao sa tao. Pero may mga angel na. Inano ni Jude to eh. Jude 1 verse 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation. Ito yung ginawa ng mga angel. They did not keep their first estate o yung posisyon nila. Umalis sila sa posisyon nila. Na-tempt sila. Yung mga tao, ganda. Nainggit siguro sila kay Adam. Ba't si Adam lang may partner? Ha? Ayun. They had their way with the women. Human females. Tapos nag-create sila ng mga, siguro mga higante, mga halimaw.
nababoy na yung nababoy na yung creation ni God. Basically, bakit binring up to? 'Di ba? Bakit nasa konteksto ng false preachers, false teachers? Kasi yun ang modern day na ginagawa ng ng demonyo, babuyin lahat. Yung teaching ngayon, yung truth, no? Mabababoy via false preaching. Kaya ngayon nandito to sa context na to. Verse 5 ng Genesis 6. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Verse 7. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. Both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. So out of many, out of all, at least Noah, found grace in the eyes of the Lord. Balik tayo sa 2 Peter. Verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Yung hell dito, tartarao, or Tartarus. Di ba may Hades? Yung hell, alam mo naman yung mga kasi, yung mga Greek o mga Hebrew, maraming mga meaning. Pag sinabing hell, that could be Hades, that could be Gehenna, that could be Tartarus. Pero ito specific. Pag chinek mo yung meaning talaga, malalaman mo para maging specific. Tartarus. Yung Tartarus, the deepest abyss of Hades. The abode of the wicked dead, where they suffer punishment for their evil deeds. It's basically prison for evil. Nandito yung mga walang tao na nasa Tartarus. Wala. Yung Tartarus para sa mga evil angels o fallen angels. Yun ang laman ng Tartarus. So, nandito daw sila. Verse 5. And spared not the old world, but saved Noah, the 8th person. Kasi bakit tinawag na 8? Yung mga ibang translation, Noah and the 8, no? Yung mga ganyan. Pero hindi, Noah, the 8th person. Yun nga, siya yung huling pumasok. Siya yung huli before God shut the door. Nasa Genesis 7 yun. A preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Nilunod ngayon yung mundo. 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. So nilunod na, after many years, may natira pa. Walang nagawa yung baha. Nasa puso talaga ng tao yung kasamaan. Alam mo naman yung storya ng Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, yan yung mga LGBT. Pati angel. Sila naman ngayon ang gustong... Nakita mo sa Genesis 6, yung angel ang gustong asawahin o rapin yung mga tao, no? Di sa Sodom and Gomorrah naman, yung mga tao naman, gusto nilang rapin yung mga nasa Genesis 19 to. Gusto nila rapin yung dalawang angel na pinadala ni God. Grabe yung mga tao. Ang gaganda daw kasi. Tinago ni Lot, no? Tinago ni Lot sa bahay kasi alam niya yung mga tao.
Mabibighani. Tinatanong, no, sino yung mga ano, no? Sino kasama mo, Lot? Palabasin mo, sinisira na yung pinto. I-rape nila yung mga angel. Grabe, di ba? Kaya, yun yung effect ng corruption na nangyari sa humanity. Diba? Kahit lunurin mo na, akala mo, no? Tapos na. Meron pa pala. Parang ipis. Diba, sabi nila yung mga ipis hindi namamatay, no? Kahit pakan mo. Minsan na-confirm natin yun, di ba? May tinapakan kami na ipis. Tapos, pagbalik namin, wala na. Kasi yung katawan nila napipipi. Pag tinapakan mo. Yara, nakachinelas ka, malambot. Napipipi lang sila, tapos bumabalik. Buhay pa. Para mga zombie. Ganun na nangyari, no? Kala ni Lord, ni God, lulunurin ko kayo. Meron pa. After, may Sodom and Gomorrah. Anong ginawa ni Lord sa Sodom and Gomorrah? Pinaulan na niya ng fire and brimstone, mga bulalakaw. Sinunog. Kinote siya ni Jude na naman, Jude 1:7, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. God made an example of them. The same way God made an example of in Genesis 6, no? That's an example how God hates corruption. Sodom and Gomorrah, corruption na naman yung mga tao, no? Going after strange flesh, giving themselves over to fornication, corruption. God made an example. Pinaulan na niya ng apoy. Fire and brimstone. Sulfur. Grabe, yung mga documentary sa YouTube. Nakapunta sila dito. Hinahanap kasi nila yung Sodom and Gomorrah, kung totoo. Nahanap nila. Tapos tinitignan nila yung mga puro sulfur. Yung sulfur, yun yung mga pinadala ni God, yung mga apoy. So, nagpapatunay na etong mga to nangyari. That's crazy. Diba? Anong na tayo? Verse 7. Ito kasi si Jude. Binasa natin kanina yung 6-7, no? Pero sa Jude na naman, nag-quote na naman siya sa Book of Enoch na naman. Jude 1:14-15. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of his saints to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, puro ungodly, no? And of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Nag-quote siya sa 1 Enoch verse 9. Grabe, no? Ano ba tong si Enoch kasi, no? Puro, ginagamit nila. Ano yung 7 Adam? 7th generation? Anak ni Adam yan. 7th from Adam. Punta natin, wala kayong Enoch babasahin ko ngayon yung Enoch. Para makita natin yung glimpse. Ito yung Genesis 6, nakamatch ng Enoch. Ayun na, babasahin ko. Ready? It happened after the sons of men had multiplied in those days, that daughters born to them, elegant and beautiful. Ayun na. And when the angels, the sons of heaven, saw them,
they became enamored or attracted to them, saying to each other, "Come, let us select for ourselves wives from the offsprings of men, and let us beget children." Gusto nila gumawa ng baby. Verse 3. Then their leader, Samyeza, may leader sila, said to them, "I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise, and that I alone shall suffer for so grievous a crime." Ang sinabi ni Samyeza, hindi naman kayo committed eh. Yeah, right. Parang ganun. Kasi heavy yung gagawin nila eh. Heavy crime yung gagawin nila. Sinabi ng leader, yeah, right. Sinasabi nyo lang yan. Sabi niya, ayoko kasi ako lang, ayan that I alone shall suffer for so grievous a crime. Verse 5. But they answered him and said, "We all swear and bind ourselves by mutual agreement that we will not change our intention, but execute our projected plan." Undertaking. Grabe, mga demonyo, no? Actually, hindi demonyo. Iba yun. These are angels. So to be in context, these are not demons. Ito yung mga angel na, yun binasa natin kanina. They left their Station. Oo. Kunyari, may trabaho ko na inassign kita dyan, gabi na, wala naman tao, umalis ka. Iniwan mo yung trabaho mo. Ganun ginawa ng mga angel. May trabaho sila bantayan. Di ba? May mga guardian angel, di ba? Bantayan nyo lang yung mga tao. Kapag may message ako, gagamitin ko kayo. Hintay lang kayo dyan. Kaso, na-board sila. Nagplano sila. May leader pa. Verse 7. Then they swore all together and bound themselves by mutual agreement. Their whole number was 200, whose descended upon Ardis, which is the top of Mount Armon. Nasa Mount Armon sila nag-agree, nagkaroon ng agreement na kukuha sila ng mga asawa nila. Verse 8, that mountain, Verse 9, these are the names of their chiefs: Samyeza, who was their leader, Uraka-Barameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkiel, Sarakniel, Asael. Ito pa, Azazel. Oo, nasa X-Men to, di ba? Doon nila kinuha yung pangalan ni Azazel. Demonyo yun, di ba? Ito, chapter 8, verse 1. Moreover, Azazel taught men to make swords, knives, shields, breastplates, the fabrication of mirror. Ito yung verse na kumuha sila ng heavenly divine knowledge, shinare nila sa mga tao. Nagturo ng makipagpata. Ang mga weapon, yung knowledge ng weapon. Diba ngayon yung mga tao, gawa ng mga weapons of mass destruction. Nuclear weapon, nag-evolve na. Dati ang tinuro lang sa kanila, espada, chilyo. Ngayon, mga tao, plano nila yun sirain yung humanity. Ngayon, nuclear na may potential na pasabugin na yung buong mundo, di ba? Nakita mo yung goal ng mga kalaban? Sirain yung creation. Babasahin natin. Azazel taught men to make swords, knives, shield, breastplates, the fabrication of mirrors, and the workmanship of bracelets, ornaments, the use of paint, the beautifying of the eyebrows, makeup. Tingnan mo, di ba? Yun ang sumisira sa tao ngayon, di ba? Natetempt yung tao, yung ganda, Makeup.
The use of paint, the beautifying of the eyebrows, the use of stones of every variable and select kind, and of all sorts of dyes, kulay. Pakulay ng buhok, kulay, whatever. So that the world became altered. Impiety increased, or godlessness. Fornication multiplied, and they transgressed and corrupted all their ways. Amazarach taught all the sorcerers and the dividers of roots. Ano to? Drugs. Tinuro kung anong mga halaman na pwede kayong maging high. Verse 4. Armors taught the solution of sorcery. Drugs na naman to. Solutions. Barkayal taught the observers of the stars. Zodiac. O mga zodiac sign, mga ano pa yon? Astrology. Tinuro ng kademonyo. Barkayal taught the observers of the stars. Akibel taught signs. Mga ano, yun nga, zodiac sign siguro. Tamiel taught astronomy. Ayan, iba pala. And Asaradel taught the motion of the moon. And men being destroyed cried out, and their voice reached to heaven. Sige pa. Then Michael and Gabriel and Raphael, mga angel ni God, Suriel and Uriel, looked down from heaven and saw the quantity of blood which was shed on earth, and all the iniquity which was done upon it, and said one to another, it is the voice of their cries. The earth, deprived of her children, has cried even to the gate of heaven. And now to you, O you holy ones of heaven, the souls of men complain, saying, obtain justice for us with one the Most High. Then they said to their Lord, the King, you, O Lord of lords, God of gods, King of kings, the throne of thy glory is forever and ever. And forever and ever is thy name sanctified and glorified. Thou art blessed and glorified. You have made all things. You possess power over all things, and all things are open and manifest before you. You behold all things, you see all things, and nothing can conceal from thee. Verse 5. You have seen what Azazel has done, how he has taught every species of iniquity upon earth, and has disclosed to the world all the secret things which are done in the heaven. So yung mga shinare na knowledge, those are heavenly knowledge. Secret. Kinuha ng mga angel. Binigay sa mga tao. Tinuro sa mga tao. Samyeza also has taught sorcery, to whom thou hast given authority over those who are associated with him. They have gone together to the daughters of men. They have lain with them, have become polluted, and have discovered crimes to them. The women likewise have brought forth giants. Thus has the whole earth been filled with blood and with iniquity. And now behold, the souls of those who are dead cry out, and complain even to the gate of heaven. Their groaning ascends, nor can they escape from unrighteousness which is committed on earth. You know all things before they exist. So, marami pa to eh. Pero hindi na natin babasahin. Sinabi dito na, kinakain na nila. Yung mga giant, pinapakain nila, anak nila yun eh. Anak ng tao. Pinapakain nila, sinabi sa Enoch, wala nang mapakain. Yung mga giant, tao na yung kinakain nila. Pati mga hayop. Kaya ngayon, narinig nyo sila, si Goliath. David and Goliath. Basically, pag binasa mo yung Old Testament, inutusan ni God i-wipe out lahat ng giants. Tatandaan mo yung sila Joshua, may pinuntahan sila, may mga giant. Pinapapunta sila doon kasi pinauubos ni God yung mga natira. So grabe, pag binasa mo yung Enoch, bakit ni-reject to?
Ni-reject ng modern council. Pero sa kanila ginagamit nila to. So it's up to you ngayon kung tatanggapin mo tong Book of Enoch. Diba? Tuloy natin. Verse 7. Verse 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Verse 7. And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. Si Lot, vexed. Ibig sabihin ng vexed, torture. Nato-torture siya ng mga nasa paligid. He's harassed. He's in pain. Dapat pag believer ka, ganito ka eh. You can't stand to be in the midst of God haters. Kunyari, nagpunta ka sa party, no? Tapos may mga tao doon na non-believers. Tapos kung ano-anong pinag-uusapan, mga kabastusan, mga ungodly, no? Kapag wala kang nararamdaman doon, no? Na okay lang sa'yo yung mga ganun. That's weird. No? Dapat pag ano ka, parang ganito si Lot. Parang Lot was vexed. You either say something, no? Or leave. Hindi tayo pwedeng maging tolerant sa mga ganun, no? Tolerant to a point, wala tayong nararamdaman. Mo sila, mga non-believer. You gotta share the gospel, no? Ganun. Pero nakita mo naman yung nangyari. To go back again sa context, false preaching. Ganun yung ginawa ng mga kalaban. Dati, hindi pa rin nagbabago yung motivation, no? Ang motivation pa rin sirain, guluhin, no? I-corrupt. Lalo na ngayong modern times, i-corrupt yung teachings, no? False teachings. False gospel. Diba? Verse 8. For that righteous man dwelling among them in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Connected pa rin kay kay Lot pa rin. Verse 9. The Lord knows how to deliver the godly out of temptation and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Ang minention dito si The Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust. Yung first part, sinabi si Noah, no? The Lord knows how to deliver the godly. No, bayin natin. The Lord knows how to deliver whoever He wants to deliver. Kunyari yung Noah's, yung flood, no? God could have saved 50% at least ng mga tao. Hindi, 8 lang yung pinili niya. That's His choice. And He knows how to deliver such. Naintindihan nyo? Verse 7, si Lot naman, out of Sodom and Gomorrah, kasama niya yung dalawang anak niya. Kasama yung asawa ni Lot eh. Kaso sinabi, di ba, Lot, huwag ka tumingin ha. Huwag ka titingin. So, di-destroy ko tong Sodom and Gomorrah, huwag ka titingin. Tumingin, patay. 3 lang yung na-save. But again, verse 9, the Lord knows how to deliver His godly people by grace. Because nobody is godly. Binasa natin yun, di ba? Sinasabi, oh Lord, baka may 50 dyan. O pag may 50 dyan, hindi ko pa uulanan ng apoy yan.
Kaso wala naman 50 na righteous eh. Lord, kung may 40. Sige, kung may 40 akong makikita dyan. Wala. Napaulanan. Ibig sabihin, wala. Bakit tinatawag dito na godly sila Lot, sila Noah. It is by grace. It is not self-godliness, self-righteousness, no? Self-holiness. Holy, godly, righteous by the grace of God. Yun ang ibig sabihin dito. Kasi wala eh. Diba? Yung second part. And to reserve. Basahin ko ulit. The Lord knows how to deliver the godly out of temptations. The godly, saved. And to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So, just as we can be sure na masisave tayo, we can also be sure na yung mga non-believers, they're gonna be punished. They're gonna be damned. Double-sided truth, no? Sure tayo na save tayo eh. Sila, they can be sure also. They're not saved. Verse 10, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government. Presumptuous are they, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities or dignitaries. Ano to? Heavenly beings. Verse 11, whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord. So itong verse 10, tinutukoy pa rin dito yung mga yung kakapalan na ng mga false teachers, false prophet. Sobrang kapal nila, pati angel, inaano na nila. Basahin natin yung NLT nito. NLT. Basahin mo, Jay, NLT, verse 10. He is especially hard on those who follow their own twisted sexual desire and who despise authority. These people are proud and arrogant, daring even to scoff at supernatural beings, without so much as trembling. Pati mga supernatural being, mga angel o whatever. Sinasabi dito nga, na ganun nakakapal yung mga mukha nitong false preacher. Wala nang kinatatakutan. Kaya sinabi yung verse 10, 11, but yung mga angel nga, ayan, who are far greater in power and strength, do not dare to bring from the Lord a charge of blasphemy against those supernatural beings. Nakita mo yung contrast, na tayo, 'di ba? We're not like them, 'di ba? We don't judge, we don't condemn even supernatural beings. Lalo na tao, 'di ba? We preach to them the gospel, but we don't condemn them. Yung mga false preachers, isa sa ano nila to, mabibilis sila. Diba? Paano kami ngayon masisave? Bigyan niyo yung pera niyo sa amin. Masisave kayo. Ganun yung mga false preachers eh. Lulukuhin kayo eh. So, part din nga yun ng ano nila, no? Parang yung mga angel nga na umalis sa posisyon nila. Hindi na nila posisyon yun, no? Hindi natin posisyon, hindi posisyon ng false preachers, false teachers na yung mga ganito, no? Mga condemn ng tao o actually, hindi nating posisyon na idagdagan, no? Yung truth. Hindi tayo pwede magdagdag ng mga kung ano-anong teaching. Ganun yung inaano dito, sinasabi. Parang sa balik nga sa Jude 1:6, no? And the angels which not. Basahin mo nga yung Tagalog. I wanna hear Tagalog. Faye, ikaw, basahin mo yung Tagalog. Jude 1:6. Jude 1:6. I wanna hear this. Alalahanin ninyo
alalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi nanatili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at kinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Parehong-pareho ng translation ng English na. Umalis daw sa ano? Sa lugar. Sa lugar. Kanilang lugar. Nawala sa lugar yung mga ginawa nila. So, grabe sa context, no? Yung mga false preachers, mga ganun, wala sa lugar. Wala sa lugar. Minsan, if you got the Holy Spirit, believer ka, maamoy mo yun eh. Something is gonna be off. Kunyari, may namit ka. Something is off ito. Parang yung sinasabi ko sa'yo, no? Si Pentecostal. Something is off with this guy. Diba? Maano mo yun by the Holy Spirit. They would not stay in their designated or assigned role or position. Parang in a way, tao din, no? Nilagay, kunyari, balik sa Garden of Eden, nilagay ang tao sa garden, no? To tend to the garden, no? Alagaan lahat ng binigay-nigay. Kunyari, Genesis 2:8. And the Lord God planted the garden eastward in Eden. And there, He put the man whom He had formed. He put. Yun ang lugar ng man eh, no? Pero ano nangyari? Ayun. Sabi, wag nyo kainin to. Pwede kayo lahat dyan. Ito, wag. Ito yung lugar nyo. Kumbaga, naintindihan nyo. Ito yung lugar nyo. Ito, hindi nyo lugar doon. Pumunta sila doon, kumain. Fallen na naman. No? Nasipa sila from the garden. Sinabi ni Lord sa kanila, sige, magparami kayo. Nagparami. Ang gaganda ng anak. Mga angel natin. Boom! Nasira na naman. Parang domino, no? Domino effect. Talagang they just don't wanna stay in their place. Tendency ng tao natin. Pati angel na rin, no? May mga ganon. Kaya yun, nalilagay sila sa kadiliman na niligyan ng kadenang hindi masisira daw. Tapos, pinreserve sila hanggang judgment day. No? Kaya ngayon pinadala si Lord Jesus Christ. Ang pinaka-perfect. Ha? Yun yung very reason. Kasi sobrang dumi-dumi na ng everything. Hindi lang sa labas, pati loob ng mga tao, no? Kailangan ng talagang cleansing. Anong ginawa? Pinadala yung anak, si Lord. Na kapag naniwala ka sa Kanya, ibigay niya sa iyo yung Holy Spirit sa loob mo. Lilinis ka ngayon. Pag malinis ka na, saved ka na. Yun ngayon yung papatay dito sa virus na kinalat ng kalaban. Diba? Kaya ngayon, to close sa Psalm 82 verse 8. Same context to, nagkababuyan tong Psalm 82. Pero yung last verse, arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all nations. Ibig sabihin yan, ibabalik ni God ngayon lahat sa Kanya, yung mga sa Kanya. According to the plan of salvation. Kaya ngayon, yung pinadala niya yung anak niya, para dyan. Nakita niyo, ang ganda ng story. Nagkasira-sira. Grabe. 2,000 years ang in the making. No? Tapos, na-accomplish. Diba? Praise God.